dapat ganito, Gibo. Okay? Ganito ang tamang panuntunan sa buhay. Hindi yung ganitong etos garbanzos mo. Ganito dapat, ha? Gibo, makinig ka. Dapat, ang ginawa mo, nung naging chair ka ng Sagittarius Mind, dapat ang ginawa mo ganito. Dapat tinakot mo yung China dapat, Gibo. Dapat sinabi mo doon sa China, hindi kami mag-e-export ng copper sa inyo pag hindi nyo tinigil yung ginagawa ninyo or kung hindi kayo umalis sa WPS at Chuchuchu. Tama? Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong favorite American colony traitor. Ayan. Hinihintay ko lang na lumabas ang inyong mga comments, pero magandang Friday night po sa inyong lahat. At eto na, magandang ating topic ngayong gabing ito. Asa na kayo? Hello, Richelle. Ayan, nauuna si Richelle. Present ba kayo? Okay. Hello, Alvin. Ano na? Asa na yung iba? Hindi pa present yung iba. Sabi ni Rolly, kamusta na? Hello sa mga nasa Thailand. Hi, Madam Ellie. Hello, mga taga Vancouver. What do you think about our topic tonight? Do you find it interesting? Hello sa mga nasa Bermuda, nasa Cagayan de Oro, at nasa Australia. Hi! Hello sa mga nasa Canada. Hello sa mga nasa Davao City. Hello sa hello sa mga nasa Santo Tomas, Batangas. Hello sa mga nasa Oman. Hello sa mga nasa Los Baños at Singapore at Nueva Ecija at mga taga General Trias Cavite at mga nasa Israel. Oh my God, yung mga nasa Israel po, I hope po kayo po ay nasa safety. And please always be vigilant. Please lang po. Your life is very precious. At hello po sa mga Ilocano. Hello sa mga nasa Kingdom of Saudi Arabia at mga nasa Hong Kong. Good morning sa mga nasa Hong Kong. Hello. Tanong ni Sachi, dami bang pogi sa Beijing? Ayoko nga sabihin, baka pumunta ka dito, ang dami ko pa kakompetensya. Hello sa mga nasa Capiz. Hello sa mga nasa Seoul, South Korea at nasa LU. Ano yung LU? Luneto University? Am I reading it correctly? Hello sa mga nasa Montreal, mga nasa Quezon City. 85% ng pataya mga Russians. Spasiba. Hello. Okay, so ready na ba kayong pag-usapan natin? Ito ha, guys. Bibigyan ko kayo ng turn of events. Okay, so binembang-bembang nila si Inday Sara dyan tungkol sa confidential fund na yan na personally, magalit na yung mga supporters magalit na yung DDS sa akin. Hindi ko talaga naintindihan kung bakit tinanggap ng opisina ni Inday Sara yung confidential funds, no? Na December na. Okay? I really think na it's not a good decision and I feel na it was a trap. Anyway. Okay? Anyway, moving on. So ako naman, no, dahil madumi at malikot at makalantari at ano pa ba, mahalay ang aking isipan. So na-discover ko na meron palang extraordinary funds ang Kongreso, tapos yung MOOE pala nila ay walang resibo. So ako'y nagsulat, no, na it's really legalized corruption. Kita mo naman yung mga congressman. Wala kahit isa sa kanila ang naglabas ng liquidation with resibo ng kanilang MOOE. Bilyon-bilyon yan, tapos magpakita ng resibo. Tapos, nag-change topic. Di ba, nag-change topic ang Pilipinas. Eto na, yung ano ba to? Yung Ayungin Shoal, yung punyeta, yung resupply mission. Sabi ni Era, nung nilabas ko daw yung nung nilabas ko daw yung legalized corruption sa Kongreso sa MOOE nila, ang nangyari daw sa mga congressman ang pinost na lang daw nila sa kanilang mga pages ay Bible verses. Nakita nyo na?
Girl, hindi namin kailangan ng Bible verses. Kung hinihingi sa'yo, resibo ng milyong-milyong MOOE mo every year, hindi masasagot ng Diyos. Wala sa Biblia ang kasagutan. No? Itong mga Pilipino, alam mo yan, nagsisimba yan every Sunday. Kabisado na nila yung Biblia, no? Hindi nila kailangan ma-remind ng mga Bible verses. Pag hiningan ka ng resibo ng milyong-milyong mong MOOE, dapat ang sagot mo resibo, hindi Bible verse. Ito naman, walang pakialam ang Diyos sa pag-liquidate mo ng MOOE, no? Dinamay mo pa yung Diyos. Dude, kita mo ha, I'm offended for Christians, no? And everyone who believes in God. Okay? I don't share the same belief, but I'm offended for Christians and everyone who believes in God or a supreme being, lalo na yung sa God of the Bible, na hihingan ka ng resibo, sasagot mo Bible verse. Ano ba yan? Hindi po Diyos, no? Hindi po Diyos ang gumastos ng milyong-milyong MOOE ninyo. Di ba? O, hindi Diyos ang gumastos ng milyong-milyong MOOE ninyo. Bakit Diyos ang sasagot ng paggastos nyo ng MOOE ninyo, no? Diyos ko, damay-damay. Anyway, so nag-change topic, no? Bigla. Di ba? Naging South China Sea at chuchu. Ito na naman tong resupply nation. Guys, hindi nyo ba napapansin? Okay? Yang BRP Sierra Madre na yan sa Ayungin Shoal, nandyan na yan 1999. Okay? 1999. Okay? 1999 pa, nandyan yung BRP Sierra Madre. Okay? Sa Ayungin Shoal. Anong petsa na? 2023. So, ano ba, pag pinanganak ka ng 1999, kailangan ko ng calculator kasi hindi ako magaling sa mental math, no? Alam niyo bakit hindi ako magaling sa mental math? Kasi I didn't really think that mental math is necessary, no? Pag lumalandi. Anyway, 2023 minus 1999, 24. Mga bakla. Ayan tama ang computation, di ba, ng calculator ko. Gusto ko lang i-verify, no? Baka mamaya mali yung calculator ko. 24 years na yung issue ng Ayungin Shoal. So guys, from 1999 to 2023, nagsusupply tayo, no? Nag-resupply tayo dyan sa Ayungin Shoal. Mga bakla, Diyos ko dahil, yung mga matatanda dito, no? Halimbawa si Joey S. Ferrer, matanda na yan. Joey, kasing tanda ba kita, Joey? 41 ka na rin ba? Anyway, 24 years. And I believe every month nag-resupply. Yung mga nabuhay dito, no, yung pwede nang makarat ng 1999 hanggang 2023. Naging issue ba yan for the last years? Nilinggo-linggo, binuan-buwan ba tayo dyan sa issue ng Ayungin Shoal noon? Di ba hindi? Pero ngayon guys, Diyos ko dahil, every month may Ayungin Shoal issue. Anong meron? Ano to, kahapon lang ba nangyari itong Ayungin Shoal? Guys, 1999 pa yung Ayungin Shoal. Tapos ngayon, buwan-buwan may Ayungin Shoal. Bakla! Diyos ko dahil, no? 1999, ano bang ginagawa? Guys, ano bang ginagawa natin nung 1999 hanggang ngayong nung mga unang panahon, Bakla! Hindi nga namin, wala nga siguro nakakarinig tungkol dyan sa Ayungin Shoal nung 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Ano ba pinag-uusapan namin ng 1999, 2001, 2002, 2003? Ano bang topic natin noon? Okay, tamo si Louie nga lumalandi lang nung panahon na yun, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Wala.
ang feeling ko pa, no, 1919, di ba Diyos ko, dahil pinag-uusapan pa yung mga estudyanteng nasasapian sa mga eskwelahan. Every week ata pa yun, or every month, merong nasasapi ang mga estudyante sa mga eskwelahan. Yun ang topic noon. Pero ngayon, Diyos ko, dahil yung ayungin siya, akala mo kahapon lang nangyari. Oh, di ba? Sabi ni Pongi, wala akong maalala na issue about that nung 1999. Puro bold movies. Kita mo to si Pongi. O, diba? Busy. Parang, hindi talaga siya nagiging news noon, no? Diba? Sabi ni Ana Risa Evangelista, I am 43, walay topic about that. Malamang Ana, kasi nung 1999, wala tayong ginagawa, no? Kundi pumunta lang ng Malate, no? At, ewan ko kung taga Manila ka ba, Ana? Pumunta lang kami ng Malate, tapos, lumalandi, o, ganun lang. Diyos ko, day, mas kabisado pa namin yung Chibugan. Alam mo yung Chibugan? Yung kina Arnel Ignacio na may replay siya ng Madaling Araw. So ayun lang. Wala talagang issue. Diyos ko, day, parang mas naging issue pa nun yung mga Jojo Veloso tapes. Yun talaga, araw-araw, parang ligo-ligo ata yung Jojo Veloso tape. Tapos ngayon, puro ayungin shoal. Parang, ayungin shoal? Kasi kita mo talaga, I'm very serious here, guys. 1999 pa yung ayungin shoal, okay? 2023 na. So, can you imagine, from 1999 to 2023, nagsusupply dyan ng pagkain. Can you imagine? Can you imagine kung hindi tayo dyan nakakasupply ng pagkain? Paano nabuhay yung mga sundalo nakadestino dyan since 1999? Oh, kita mo si Madam Ellie. 1999, first time ako tinanong ng tatay ko, bakla ako. Diba? Diyos ko. Pero ngayon, every month may ayungin shoal issue. Diba? Ano bang... Tapos, edi pumutok yung ayungin shoal issue. Edi syempre, bilang mouthpiece of Beijing and Beijing, sumagot ako. Diba? Sabi ko, sumagot lang naman ako, no? Pero, biglang itong Sigibo, okay, hindi na nakapagpigil. Okay? Sabi niya, ang wording niya is meron daw mga vloggers nakikipag-collaborate sa Beijing, pushing forward narrative ng Beijing. At ang nakakaloka kay Gibo, hindi niya pinangalanan yung vlogger. Gibo, hindi mo pinangalanan yung vlogger. Gusto mo mag-ingat yung mga tao, pero hindi mo pinangalanan yung vlogger. Pangalanan mo. Anyway, so hindi pinangalanan yung vlogger, pero syempre yung mga followers ko, alam niya na kaagad na ako yung sinasabi ni Gibo. Okay? So yung mga sabi ni Joyce, 1999, kakapanganak ko pa lang sa daughter ko. Yes, 24 years old na nga siya ngayon. Di ba, Joyce? 24 years old na yung yung anak mo. Nagambala ba ang Pilipinas nung lumalaki yung anak mo tungkol sa ayungin shoal? Di ba? So, anyway, so sige po, nagbigay siya ng etos garbanzos. Okay? Na ganun nga daw. Na meron daw, vlogger, meron daw collaboration with Beijing. Ngayon, yung mga followers ko naman, ng mga chismosa, sinumbong sa akin. Sabi, ay naku sas, no? Itong sinabi ni Gibo, Emirate. Alam mo naman ako, no? Ang last name ko po kasi talaga ay Week. Okay? Sas Week.
O, ako naman, ganyang kagibo, O, di ngayon nalaman ng taong bayan na ito pala si Gibo ay chairman ng Sagittarius Minds bago siya maging DND secretary. Ngayon, ano tong Sagittarius Minds? Siya po ay nagmimina ng copper dyan sa Mindanao. Hanapin nyo na lang, i-search nyo to, Sagittarius Minds. So, 2015 pa siya dyan chairman hanggang bago siya maupo ng DND secretary. At ano guys, saan nag-e-export ang Sagittarius Mines ng copper? Sa China. So, every year, billion-billion ang kinikita ng Sagittarius Mines sa pag-e-export ng copper sa China. So, nalaman tuloy ng mga taong bayan na kumikita kayo ng billion-billion, okay? Kumikita kayo ng billion-billion sa pag-e-export nyo ng copper sa China habang yung mga sinasabi nyong mangingisda ay inaapi ng China. Tanong ko guys ha, magprangkahan tayo dito. Anong tawag mo sa tao na sasabihan ka na, ay, wag nyong pakinggan yung China kasi inaapi yung mga mangingisda natin. Pero at the same time, sila ay kumikita ng billion-billion sa pag-e-export ng copper sa China. Sige nga, ipaliwanag nyo nga yan. Sabi ni Mara, wow, sounds familiar. Copper mines din ang negosyo ng isang Marcus Crony, si Benedicto. Sinira nila ang sipalay after nila inabandona. Sabi ni Don Denvon, hipokrito. Sabi ni Prince, hypocrite. Diba? Hindi mo na ipinangalanan yung vlogger. Tapos, kumikita ka pa ng billion-billion sa China. Tapos, gusto mo ngayon, magaling kami sa China. Pwede ba yun? Ganito na lang, Gibo. Ibigay mo sa amin yung Sagittarius Mines. Tapos, pag kumita na kami ng billion sa China, doon na kami magagalit after. Sa Gibo naman. Ano ba, Gibo? Sa tingin mo ba, mga tanga yung mga Pilipino? Sabi ni Khalil, pa-blind item pa. Diba? Bakit pa-blind item kapag Gibo? Dapat sa pangalanan mo yung vlogger. Natatakot ka ba na pag pinangalanan mo yung vlogger na sinasabi na kipag-collaborate sa Beijing, pupunta yung mga tao dun sa vlog ng tao. At pag pumunta yung mga tao sa vlog ng tao, makikita nila na kumikita ka pala ng billion-billion sa China for a very long time. Huwag mong sabihin, Gibo, makinig ka sa akin, Gibo, Gibo, wala akong pakialam kahit kuwangko ka. Okay? Wala akong pakialam kahit nasa iyo ang makinarya ng Estado ng Pilipinas. Okay? Para, I don't know, no? Para tigihin ako or whatever. Wala akong pakialam. I'm not afraid to die, no? Huwag mo sabihin sa amin, Gibo, na nung kumikita ka sa China ng billion-billion, yung Sagittarius Mine, ay walang issue ng pang-aapi or pang-haras or whatever ng tinatawag nyo na ginagawa ng China sa South China Sea. Ano yan? Pagkatapos mo na hindi ka na-chair ng Sagittarius Mine, biglang doon na lumabas yung issue ng mga pang-haras at chuchu ninyo? Kapal pala ng mukha mo eh. Dapat ganito, Gibo. Okay? Ganito ang tamang panuntunan sa buhay. Hindi yung ganitong etos garbanzos mo. Ganito dapat, ha? Gibo, makinig ka. Dapat, ang ginawa mo, nung naging chair ka ng Sagittarius Mine, dapat ang ginawa mo ganito. Dapat, tinakot mo yung China dapat, Gibo. Dapat sinabi mo, doon sa China, hindi kami mag-e-export
ng copper sa inyo pag hindi nyo tinigil yung ginagawa ninyo or kung hindi kayo umalis sa WPS at Chuchuchu. Tama? Ano? Mga kababayan, tama ba yung suggestion ko? Okay? Ito yung suggestion ko, ha. Sana, ito si Gibo, nung chair siya ng Sagittarius Minds. Okay? Dapat tinakot niya. Dapat tinakot niya yung China. Dapat sinabi niya sa China, oy China, kung hindi kayo umalis sa WPS, hindi kami mag-e-export ng copper sa China. Oh. Diba? Ganun yun. Kung ayun naman ay Gibo, ay kung talagang concern ka sa hinagpis, okay, at dalamhati, at malaala mo kaya na storya ng mga mangingisda sa WPS. Oh, hindi yung nung naging DND secretary ka, halay, galit na sa China bigla. Pero nung chair ng Sagittarius Mine, export ng copper sa China kasi kumikita ng bilyon-bilyon. Ano yan? Diyos ko, te. Ano ba? Oh. Guys, hindi ba common sense yung sinabi ko? Oh, kung concerned ka talaga sa paghihinagpis ng mga mangingisda sa WPS at Emerald, di ba? 2015 ka, ha? Can you imagine, Gibo, 2015, ikaw ay chair ng Sagittarius Minds. At from 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 23, bakla ka ng taon, Gibo. 9 years kayong nag-e-export ng copper sa China. Huwag mong sasabihin, Gibo, na sa 9 years na yon ay walang eksena ng tinatawag yung panggigipit, panghaharas, pang-eme-root ng China sa WPS. So 9 years? Kumikita kayo ng bilyon? Sa pag-i-export sa China? Ng copper? Ba't ba ganun ako magsalita? Bilyon-bilyon kinikita mo, tapos ngayon gusto mo magalit kami sa China? Kape! Kaya Gibo, takot, sige. Sabihin mo na, pangalanan mo na yung vlogger para marinig to ng mga tao, no? Yung sikreto mo. Oh. Sabi ni Avery J, bakla ka ng taon, Gibo, shoes. Diba? Gibo, anong tingin mong gagawin ng OFW sa'yo? Sasabihin mo magalit sila sa China. Bakla ka ng taon, ang dami nating OFWs na nakatira sa Hong Kong, China. Gusto mo magalit sila sa China? Ano yan? O magagalit sila, puprote-protesta, uuwi ng Pilipinas. Pero ikaw, shootak ka. Bilyon-bilyon na pala yung kinita mo sa China. Eh, galing mo. Lus-lusli mo, oy. Diyos ko naman, ito na naman yung lalaki. Nagte-text na naman. Ito yung lalaki yung sinabi ko sa inyo kanina na if you think about me, nagte-text. May text na naman. Ewan ko ba? Kayo talaga mga lalaki, pare-pareho lang kayo. Charot. Oh, Gibo. Narinig mo na. Ganon, Gibo. Hindi yung may mga achuchuchu ka na mali ang China, Emerald, Chimbustar. Bakla ka ng taon. Oh, tuturuan kita, ha? Ayan, Gibo. Makinig ka sa expert, okay? Ito yon. Okay, ganito, Gibo. Ganito ang gawin mo bilang DND secretary. Okay? Ganito, ha? Makinig ka. Oh, ito. Balik tayo. Makinig ka, ha? Makinig ka. Gibo. Bumalik na? Nandito na ba kayo lahat? Nakabalik na ba? Diyos ko, dahil sino mo may-ari ng PLDT? Bumalik na ba? Nandito na ba? Okay, Ma'am Shi, nakikinig pa ako kay Sas. Nandito na ba? Am I back?
Sabi ni Abdullah, sinasabot tayo ni Gibo live mo. Can't talk with Sas Regalo Sas. Bumalik na ba? Here na po. Okay. Okay. Again, this is my advice to Gibo. Okay? Huwag na magprangkangan na tayo. Ganito yan, Gibo, ha? Ganito. As DND Secretary, si Enrique Razon, meron siyang port business dito sa China, sa may Shandong. Si Henry C., ilan ang kanyang SM dito sa China? Marami pa, yung Oishi, okay? So maraming bilyonaryong gumagawa ng pera dito sa China. O yan, Sagittarius Mine mo, ninyo, Gibo. Kayo ay nag-export billion-billion, okay? Dito sa China, kumikita kayong billion. Ganito, sabihin mo sa China, kapag hindi nila tinigil yung ginagawa nila sa WPS, pauuwiin mo yung business ni Enrique Razon sa Shandong, ipapasara mo ang mga SM, 7 ata ang SM dito sa China, ipapasara mo ang 7 SM sa China, at hindi na makakakain ang mga Chinese ng Oishi. Saka sabihin mo rin, ang Sagittarius Mine, hindi na mag-e-export ng copper, okay? Hindi na mag-e-export ng copper sa China. Ganun. Oh, ganun yun. Saka sabihin mo rin na si Lagdameo Florendo ay hindi na rin mag-e-export ng saging sa China. Ganun, Gibo. At sabihin mo sa China na pag hindi kayo umalis sa WPS, hindi babalik si Enrique Razon sa China, hindi magbubukas sa mga SM sa China, hindi makakakain ng Oishi ang mga Chinese. At hindi namin kayo e-exportan ng copper. Hindi yung mga hindi yung mga patutuo mo't Bible verses. Sabi ni Avery J, grabe ang talino mo, you nailed pronouncing my name one shot. Talaga, tama. Avery talaga. Avery. So, ayun. Decoupling. Tama, Ray. Dapat sabihin mo, Gibo, sa China na pag hindi kayo umalis sa WPS, ang aming ekonomiya sa Pilipinas ay i-decouple namin sa China. Hindi yung, Diyos ko Lord, hindi yung ganito kang Gibo na pupunta ka ng media tapos sasabihin mo, may vlogger na nakikipag-collaborate sa Beijing. Baklang vlogger lang, kaya mong labanan? Oh, dapat ganun. Dapat sabihin mo sa China, oy, China, yung ginagawa niyo sa WPS, sobra na yan. So, dapat, dahil kung ayaw yung tigilan yan, papatigilin ko ang negosyo ni Enrique Razon sa Shandong, ipapasara ko ang mga SM, malls sa China, hindi makakakain ng Oishi ang mga inchik, at hindi na kami mag-export ng saging sa China. Maraming bilyonaryong Pilipino ang nagninegosyo dito sa China. Gibo, sabihin mo, papatigilin mo ang mga negosyo ng mga bilyonaryong Pilipino dito sa China hanggang hindi umaalis ang China sa WPS. Di ba, guys? Sabi ni Tess, hi Sas, fan mo ko from Norway. So, ayun na nga. So, sana lang naman makinig, sana makinig lang naman si Gibo, no? Gibo. Sasabihan, ganito, Gibo, ganito mong sasabihan yung China, si Xi Jinping. Kasi yung mga eklat-eklat mo na, si Xi Jinping ay pakitang tao lang, girl, hindi ito malaala mo kaya, no? Yan na yung mga ganyan. Or hindi to Viva Films na ganyan yung linya mo sa mga mga kontrabida, or hindi to pangako sa iyo na ang kalaban mo is si sino ba to? Si Claudia Bonavista. Hindi ganon. Okay? Ganito, Gibo.
Sasabihin mo, okay? Kailangan straight, kailangan straight yung eyes mo, ganyan. Sasabihin mo, Xi Jin, ganito yung pag-pronounce talaga, Gibo, para naman hindi ka nakakahiya. Yung X ay pronounce as Xi, okay? Xi Jinping, okay? Xi Jinping, ganon. Sabi mo sa kanya, Xi Jinping, hindi na mag-export ng copper ang Sagittarius Mines sa China. Papauwiin ko si Enrique Razon, papatigilin ko ang kanyang port business. Ipapasara ko ang SM malls, ang 7 SM malls sa China. Hindi na makakakain ng uwishi ang mga Chinese hanggang hindi kayo umaalis sa WPS. Okay. Dadagdagan mo pa. At higit sa lahat, hindi na mag-e-export ng saging sa China sila Gameo at Florendo hanggang hindi kayo umaalis sa WPS. Because enough is enough. Ganon. Oh. Tingnan natin kung hindi maratil yung Chinese, no? Pag sinabi mo yan na hindi na kami mag-export ng kahit ano sa China hanggang hindi kayo maalis sa NPS, sa WPS. Diba? Oh, tapos, pag ayaw pa rin umalis, Gibo, pag ayaw pa rin umalis ng China sa WPS, sabihin mo na ganito, Xi Jinping, dahil ayaw mo pa rin umalis sa WPS, pauuwiin ko ang 150,000 na OFWs na nasa Hong Kong at wala nang maghuhugas ng pinggan ng mga inchik. Naku, Gibo. Ewan ko na lang, Gibo, kung hindi maratel, no? Diba? Oh, sabi ni Sebastian, I remember Tatay Dig so well sa ganung style, haha. Kita mo diba, nung presidente siya, ang binabangga ni PRRD ay mga bilyonaryo. Oh. Ganon. Itong si Gibo, punyeta, ano yung sabi niya? May vlogger na nagko-collaborate sa Beijing. Puta. Gibo, kalaban mo vlogger? Diyos ko, Lord. Anyway. So, Gibo, again. Ako'y nananawagan sa'yo, Gibo. Actually, hindi ako nananawagan, Gibo. Sana maipaliwanag mo sa mga Pinoy, Gibo,